Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Malayo pa si Larry ay naririnig na nito ang hikbi niya. Sa malalaking hakbang ay mabilis na nakalapit ang binata. Inilapag nito sa buhangin ang dalang planggana at bimpo. Ana, anong problema? Nag-aalalang tanong nito na pumasok sa loob ng sasakyan at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Nasaktan ka ba? Lalong lumakas ang iyak niya nang maramdaman ang mga bisig ng binata sa katawan niya. Sumubsob siya sa dibdib nito. Huwag ka na umiyak ganda, ani Larry ng mahinahon. Hindi ko sinasadyang sigawan ka. Ikaw kasi, napasinghap si Larry at nabitin sa lalamunan ang sasabihin. Nararamdaman nito ang mga kamay ng dalagita na pumailalim sa sport shirt nitong suot. Ana, ano ginagawa mo? Tumingala ang dalagita. At sa ginawang iyon ay halos gahibla ang layo ng mga labi ni Larry sa kanya. Matapang niyang nilapitan ito at hinaplos ng dila ang kanyang mga labi. Matalim na humugot ng paghinga si Larry. Halikan mo ako, Larry, bulong ni Ana habang marahan niyang kinagat ang labi. Hindi pa siya kailanman nahalikan, pero ramdam niyang hindi ito magiging mahirap. Ang likas na pakiramdam ang pinakamagaling na guro. Umuwal si Larry, ang tinig ay puno ng pag-aalala. Hindi. Tama ba ito, Ana? Lasing ka, Anya, ang galit at takot ay halatang halata sa kanyang tinig, kasabay ng magkahalong pagkagulat sa reaksyon ng katawan. Diyos ko, ito si Ana. Hindi isang ordinaryong babae. Iyon ang pilit niyang ipinapasok sa isip. Ngunit hindi pinansin ni Ana ang pag-awat ni Larry. Habang naramdaman ni Larry ang mga kamay ni Ana sa kanyang katawan, hindi na niya kayang labanan ang nararamdaman. Ano nga ba ang sinasabi ng mga lalaki? Tanong ni Ana sa malamyos na tinig. Hindi ako lasing. Hindi ka naman ganoon ka-immune sa akin, Larry Barameda. Habang naramdaman ni Larry ang kasamahan at init ng sitwasyon, hindi siya makapaniwala sa sarili. Si Ana. Ang mahiyain at matimpi na Ana. Saan niya natutunang magpahayag ng ganito? Ana, hindi mo alam ang ginagawa mo, mahina nitong sabi. Ngunit patuloy si Ana, ang pagnanais sa kanya ay nagsimulang magdulot ng magkasalungat na damdamin kay Larry. Paalam, bulong ni Larry, subalit nararamdaman niya ang kasamahan ni Ana at ang mga epekto ng alak. Alam kong magkamali tayo, Larry, sabi ni Ana. Pero kung magpapasya kang umiwas ngayon, mawawala ang lahat. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng pagkabigla kay Larry. Ang katahimikan sa paligid, ang liwanag mula sa malayo, at ang malalim na pagsisisi sa loob ng kotse ay nagsilbing pagpapaalala na may mga bagay na hindi pa handa si Larry harapin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa atin, Ana, sabi ni Larry, puno ng pagsisisi sa kanyang tinig. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Pwede ba tayong mag-usap ng mas malinaw? Tanong ni Ana, ang tono niya ay puno ng seryosong layunin. Tumahimik ka, Larry, binitiwan niya ang peking kalmado. At ihatid mo na ako sa bahay. Ang sabi ko, tanggapin ko ang mga consequences. Paano kung magbunga ang nangyari, Ana? 19 na taong gulang siya at bagaman hindi iyon ang unang pangyayaring nakipagtalik ang binata, si Ana ang kanyang unang birhen. Hindi niya maiwasang maging labis na proud dahil dito. At hindi katulad ang dalagita sa mga babaeng nakatalik na nito. At litong-lito ang binata. Magiging libu-libong milya ang layo ko sa'yo, Larry, kung mangyari iyon. 3 linggo mula ngayon ay paalis na kami patungong Amerika. Malabo yan, pagdiriin niya. Ang isa sa mga paboritong charity work ng mommy niya ay ang family planning sa center sa San Agapito. Maraming polyeto sa bahay nila sa pagpaplano ng pamilya at kung kailan safe ang isang babae. At bagaman hindi niya pinlano ang nangyari ay alam niyang malayong mangyaring magbunga ang naganap sa kanila. Sinira kita, nanlulumong wika ni Larry. Hindi mo ako sinira, hiyaw niya rito, gusto sanang kamuhian siya. Sa kabila ng dilim ay alam niyang sising-sisi si Larry sa nangyari na tila ba mapipilitan itong panagutan siya kung igigiit niya. Ano ba, iuwi mo ba ako o hindi? Paanong hindi ka naliligalig sa nangyari sa atin, magkasamang kalituhan at galit ang nasa tinig ng binata. Nangibabaw ang pride kaysa sa sakit ng damdamin. Itinaas niya ang mukha. Larry, ang nangyari ay wala kundi isang pisikal na pagsasanib ng ating mga katawan. Wala nang iba. Kaya't kalmahin mo na. Kung hindi lang madilim ay nakita na niya sana ang galit sa mga mata ng binata sa pagkakatingin sa kanya.
Ngunit ang tinig niya ang nagsabi ng lahat. Kaya pagkatapos ng lahat ng mga taon, hindi ko pala talaga ikaw kilala, wika nito sa sarkastikong tinig. Matamis at mahiyain na Anna. Ikaw ang nagpasimula ng tukso, ngunit hindi ko itinatanggi ang aking bahagi rito. Kasalanan ko rin tulad ng sayo, pero tanggapin ito na parang wala namang nangyaring mahalaga, ay hindi ko maintindihan. Anna, narinig niya ang matalim nitong paghinga. Wala kundi isang pisikal na pagsasanib ng ating mga katawan, ulit nito sa sinabi niya. Hay naku! At saka pinaandar ang sasakyan. Ilang sandali pa wala silang kibuan pa uwi sa kanila. Si Anna ay nanatili sa backseat. Bukas pa ang ilaw sa silid ng mga magulang niya nang iparada ni Larry ang kotse sa harap ng bahay nila. Paalam, Larry, gumagaralgal ang tinig niya nang sabihin iyon. Binuksan ang pintuan ng kotse at lumabas. Anna, tawag ng binata subalit hindi lumingon ang dalagita at tuloy-tuloy. Lintik, lintik. Pinukpok nito ang manibela ng kotse. Pagkatapos ay mabilis na umalis sa lugar na iyon. Hindi niya alam kung ano ang iisipin at gagawin. Ano na ang mangyayari? Paano kung magbunga ang ginawa nila? Hindi niya gustong panagutan si Anna kung sakali pero tama bang mag-asawa sila? Ang babata pa nila at wala siyang trabaho. Paano niya sasabihin sa mga magulang niya ang lahat kapag nagkataon? Ano ang gagawin niya? Hindi niya maaaring pabayaan si Anna. Ilang sandali na siyang nagda-drive nang wala sa loob na nalingunan ang malaking kahong nasa katabing upuan. Regalo niya kay Anna sa graduation nito. Nalimutan na niyang ibigay sa dalagita. Nais niyang ibigay ito sa kanya pagkatapos ng party. Kapag ihahatid na niya ang kababata, sa halip ay iba ang nangyari. Ang aga mo, Anna, si Mr. Richard Castillo na nasa bungad ng hagdan. Huwag mong sabihing tapos na ang party ni Lisa. Sumakit ang ulo ko, Dad, kailan niya. Iniwas ang paningin sa ama. Nagsalubong ang mga kilay na tinitigan ni Mr. Castillo ang dalagitang anak. Ayos ka lang ba? Bakit gulo iyang buhok mo? Halos mawalan ng kulay ang mukha ng dalaga na kung hindi siya nakatalikod sa amay baka nakita na nito ang guilt sa mukha niya. Nakatulog ako sa likod ng kotse ni Larry papunta rito, Dad. Masakit talaga ang ulo ko. Baka migrenya ko na naman. Nakakahiya nga kay Lisa at sa papa niya. Isang malalim na hininga ang narinig mula sa ama. Siya, sige, magpahinga ka na at uminom ka ng gamot. Ang mommy mo'y kanina pa nagpapahinga, nagmamadali siya sa pagpasok sa silid ng muling tawagin ng ama. Yes, Dad. On the contrary, mabuti na ring nakauwi ka ng maaga, Anna. Baka hindi ka magising ng maaga. Aalis tayo bukas patungong Maynila. Doon na muna tayo sa bahay ng Ninong Danilo mo habang inaasikaso ko ang huling mga papeles paalis. Isang tango ang isinagot niya at pumasok na sa silid. Ibinagsak ang sarili sa kama at umiyak ng umiyak. Hindi niya gustong umalis ng San Agapito. Hindi niya gustong malayo kay Larry sa kabila ng masasaktan siya. Pero marahil ay mabuti na rin ang nangyari. Hindi niya alam kung kaya niyang manatiling matatag kapag nagkaharap sila. At hindi niya gustong maobliga si Larry na pakasalan siya. Si Lisa ang mahal nito at natukso lang ito sa ginawa niya kanina. At alam niyang nagkasala siya. Hindi niya dapat ginawa iyon. Ikinahihiya niya ang sarili sa nangyari. Ipinangako niya sa sarili na hindi siya magpapadala sa premarital na sexual na relasyon. Ipinangako niya sa sariling ang magiging asawa lamang ang pagkakalooban niya ng sarili. Pero nang dahil lang sa pagnanasa na tinulungan ng alak ay nasira niya ang mga pagpapahalaga sa moralidad niya. Sana ay mabaling ang pansin ni Lisa sa binata at hinahangad niya ang kaligayahan ng dalawang taong mahal niya sa buhay. Pagkatapos, agad din itong malilimutan ni Larry. Hay, bati ni Lisa kay Larry nang labasin nito ang binata sa may veranda. Mukhang hindi ka pa natutulog ah. Ang pagkakaalam ko ay maaga kayong umalis ni Anna sa party ko kagabi. Wika nito at hindi na idinugtong na ito man ay pumanhik na rin nang malamang umalis si Vinny matapos kausapin ng ama. Bakit walang sumasagot sa telepono sa bahay ng mga Castillo, Lisa? Sagot ng binata. Kanina pang tanghali ako tumatawag sa kanila. Hindi siya mapalagay at halos hindi siya nakatulog kagabi. Magkakaibang damdamin ang nag-uunahan sa dibdib niya. Ang eksperyensyang iyon kay Anna na nagdudulot pa rin ng init sa buong pagkatao niya sa sandaling sumasagi sa isip ang katawan ng kababata at kaibigan. At guilt. Hindi niya dapat ginawa iyon. Magkababata at magkaibigan sila. Parang magkapatid ang turingan sa isa't isa. Bakit ginawa ni Anna na mag-initiate ng ganoon kagabi? At bakit naman siya nagpatukso? Anong klaseng tao siya at nagawa niyang pagsamantalahan ang kaibigan? At higit sa lahat, talagang nagustuhan niya ito kaya gusto niyang ulitin muli kasama siya. O kasumpasumpa siya.
Nagsalubong ang mga kilay ni Lisa. Hindi ba sinabi sa iyo ni Ana ang tungkol sa pag-alis nila, Larry? Ibinaba nito sa harap ng binata ang isang baso ng Diyos. Pag-alis? Lalong lumalim ang kunot sa noo ng binata. Ano ang ibig mong sabihin? Saan sila pupunta? Sa States. Huwag mong sabihin sa aking hindi mo alam na balak ng pamilya pumunta ng Amerika at doon na manirahan, nagtatakang wika ni Lisa at saka idinagdag, syempre, alam mo iyon. Napaungol si Larry. May panibagong damdaming nadagdag sa dati ng nadarama. Kapayapaan ng isip dahil nasagot ang suliraning kagabi pa bumabagabag sa kanya. Puot ang kanyang nadarama dahil hindi man lang sinabi sa kanya ni Ana na ngayong umaga na sila aalis. Kaya ba ipinagkaloob ng kababata ang sarili sa kanya? Pero ano ang nagtulak sa kanya upang gawin iyon? Ayos ka lang ba, Larry? Hindi ako. Gusto niyang ihiyaw subalit sa halip ay iba ang lumabas sa bibig. Okay lang ako, Lisa, pinilit niyang umiti. Alam kong balak ng mga Kastilyo na pumunta sa ibang bansa pero hindi ko in-expect na mangyayari ito ng ganito kabilis. Hindi sinabi sa akin ni Ana kagabi iyon. At kung may bahagyamang sakit siyang nadama sa dibdib ay hindi iyon pinag-ukulan ng pansin ng binata at isiniksik sa sulok ng dibdib. Mas ligtas na magpakasakit sa puot. Itinuturing niyang isang pagtataksil mula kay Ana na huwag ipaalam sa kanyang ngayong araw na ito ang alis ng pamilya niya. Hindi ako naniniwala. Ang katotohanan daw ay mas kakaiba kaysa sa katang-isip, matabang siyang umiti kay Lisa. At ito ay isa sa mga iyon. Sa dinami-rami ng tao sa lupa. Hindi pa rin makapaniwalang iling ni Lisa. Ang mistress ng asawa mo ay pinsan ni Larry. At bigla na lang may anak kang isinilang ng 7 buwan. Hindi sumagot si Ana. Hindi na siya halos nakatulog kagabi sa kaiisip sa bagay na iyon. Aalagaan niya ang anak ni Marco sa ibang babae dahil nagkataong sa kanya inihabili ng babae nito ang bata sa huling hibla ng buhay. Ano ngayon ang plano mo? Tanong ni Lisa. Susunduin niya ako bukas ng umaga, Lisa. May mga aasikasuhin at ipagbibilin lang siya sa tumatao ng bahay niya. Sinabayan niya iyon ng buntong himinga. Hindi ko alam kung tama ang pasya kong pagbigyan si Larry, Lisa. Tumikhim si Lisa at ilang sandaling tinitigan ang kaibigan bago muling nagsalita. Kala mo ba nakalimutan mo na siya, Ana? Bigla ang baling ng tingin ni Ana sa kaibigan. Sandaling nagsalubong ang mga kilay at pagkatapos ay isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi. Hindi ko pa naiisip si Marco sa loob ng ilang araw, Lisa, at nakaramdam ako ng pagkakasala dahil dito. Hindi ko rin maintindihan gayong anak niya sa ibang babae ang pinag-uusapan namin ni. Hindi si Marco ang tinutukoy ko kundi si Larry. Agap at direktang sabi ni Lisa. Mayroon siyang pinakakakaibang pakiramdam na iyon ang gustong sabihin ni Lisa. Nailang si Ana at kunway hindi makuha ang sinasabi ng kaibigan. Hindi ko alam kung... Alam kong may crush ka kay Larry noon pa man, muling putol ni Lisa sa sinasabi niya. Hindi ko lang gustong sabihin sa iyo dahil ayokong mailang ka sa akin o makadama kaya ng self-pity dahil nililigawan niya ako noon, nakakaunawa at nagsisimpatyang tingin ang ibinigay ni Lisa sa kanya. Nanatili siyang nakamata rito. Ganun ba ako kahalata? Sa akin marahil dahil babae ako at sa ibang mga malalapit ninyong barkada ni Larry. Maliban kay Larry na sarado ang mga mata para makita iyon. At isa iyon sa dahilan kung bakit noong mga panahong iyon ay hindi ko magawang isama si Larry sa mga strings ng boyfriends ko. Hindi ko gustong saktan ka, bukod pa sa talagang kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Pinuno niya ng hangin ang dibdib. Tinanaw ang dagat sa di kalayuan. Ang property ng mga magulang ay isa sa mga mapapalad na nasa malapit sa dagat. Hindi ko pa napag-uukulan ng pansin ang bahaging iyan ng damdamin ko, Lisa, bahagyang kunting hindi pagsasabi ng totoo. Wala siyang intensyon hukayin sa dibdib niya ang damdaming matagal na niyang naibaon roon. Nasasaktan pa rin ako sa ginawa ni Marco sa akin at ako'y nabigla pa rin na may anak sila ng babae niya at na ibinili ni Elsa na ibigay sa akin ang bata, nahahapo siyang umiling. Nakakaunawang tumango si Lisa. Kaya sana, muli mong pag-ukulan ng pansin ang sarili mo, Ana. Walang saysay ang magluksa sa isang lalaki tulad ng asawa mo, pasensya na at nasabi ko iyon. Bata ka pa, marami pang pagkakataon. 25 ka lang. Kung hindi man naging maganda ang kinahinatnan ng buhay mo kay Marco, ay hindi nangangahulugan iyong magiging ganoon din sa susunod na pagkakataon. Hindi niya alam kung paniniwalaan iyon. 2 beses nang bumigo ang kanyang puso. Totoo, hindi niya minahal si Marco sa tunay na kahulugan ng salita. Ngunit naging mabuti siyang asawa sa kanya. I've missed you, Ana. Si Larry na siyang bumasag sa katahimikan ng biyahe nila patungong Maynila kinabukasan. Iniisip kita paminsan-minsan sa mga nakaraang taon. Umalis ka nang hindi nagpapaalam.
at hindi ka nagsulat. Hindi ka nag-abala magpadala ng sulat. Bumigkas siya ng malumanay na nagdulot ng pagkabara sa lalamunan ni Ana. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Nakadalawang tikim siya pero walang salitang gustong lumabas sa bibig niya. Paano niya sasabihin dito, sa unang taon niya sa Amerika ay walang araw na hindi laman ng isip niya ang binata. Bakit mo siya iniwan? Nagsalubong ang mga kilay ni Larry nang lingunin si Ana. Iniwan ang sino? Si Lisa. Muli siyang nag-alis ng bara ng lalamunan. Ang sabi ni Lisa ay umalis ka bago sila talagang nagkasundo ni Vinny. Paano mo ito tinanggap, Larry? Bahagyan niyang nilingon ang binata at saka muling ibinaling sa kabilang daan ang paningin. Hindi niya gustong makita sa mukha ni Larry ang sakit na dulot ng tanong niya. Masigit siyang masasaktan kung paanong nasaktan siya para rito nang ibalita ni Lisa na magpapakasal na ito at si Vinny. Nagkibit ng mga balikat si Larry. Nag-move on ako noong umalis ako ng San Agapito. Nagsalubong ang mga kilay ni Ana. Muling ibinalik ang paningin dito. Ganoon lang. I mean, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, agap ng binata at iniikot ang isang sulok ng kanyang labi sa isang tuyong ngiti. Pasensya na kung mabibigo kita, sweetheart, pero malayo sa pagkabasag ang puso ko nang umalis ako ng San Agapito. Oh well, hindi sa paraang inaakala mo. Bagamat ako'y isang wasak na tao nang umalis ako sa bahay, at sinabi ko na sa iyo ang dahilan. Hindi ko maintindihan. Tapos na iyon, Ana. At masaya ako para kay Vinny at Lisa, wika nito sa tinig na nagpapahiwatig na hindi na nito gustong pag-usapan ang bagay na iyon. Ikaw ang gusto kong kumustahin. Hindi mo sinasagot ang sinabi ko kung bakit hindi ka sumulat man lang. Alam kong sumusulat ka kay Lisa dahil sinasabi niya sa akin at sa bawat sulat mo'y umaasa akong maisipan mong kumustahin ako. Hindi siya sumagot dahil wala siyang maaaring isagot doon. Sadya niyang hindi binabanggit si Larry sa mga madadalang niyang sulat kay Lisa. Matagal na katahimikan ang namagitan. Nakabibingi ang tunog ng air conditioner mula sa sasakyan. Si Larry ang bumasag sa katahimikang iyon. Nagagalit ka ba sa akin dahil sa nangyari sa atin bago ka? Hindi ko gustong pag-usapan iyon, Larry, mariing putol niya sa sasabihin nito. Nakalimutan ko na lahat tungkol doon, sabi niya ng may determinasyon. Umaasang paniwalain kahit ang sarili. Nakita niyang tumiim ang mga bagang ng binata bagaman hindi inaalis ang mga mata sa daan. At pagkatapos ay ang banayad na pagtango. May kung anong init na humaplo sa dibdib ni Ana nang pagmasdan ang sanggol na nasa dermal crib mula sa bintanang salamin ng nursery. Maliban sa light brown na buhok ng bata, ay walang anumang feature ito na maaari niyang iugnay na si Marco ang ama nito. Pero sa ngayon, masyado pang maaga para masabi. Walang paraan para malaman kung namana ng bata ang kulay kayumangging mga mata ng ama dahil nakapikit pa ito at marahil ay mananatiling nakapikit pa ng ilang linggo. Sobrang liit niya, wika niya. Nag-uumapaw ang habag at maternal instinct sa kanyang puso. Sang-ayon ni Larry na tulad niya ay nakatingin din sa bata. Pero sabi ng doktor ay malakas ang bata at lalaki siya tulad ng isang normal na bagong sanggol. O Larry, wala sa loob na napasandal sa dibdib ng binata si Ana. Namamasa ang kanyang mga mata. Nakita ko ang nangyari sa sasakyan ni Marco sa litrato mula sa mga taga-insurance at hindi ko maisip kung paano siya nakaligtas. Nako, bulong ng binata sa ibabaw ng kanyang ulo. Banayad ang mga kamay nito sa kanyang mga balikat. Sigurado akong pinrotektahan siya ni Elsa mula sa impact ng banggaan. Kahit hindi ko alam kung paano niya nagawa yon. Humarap si Ana sa binata at tumingala rito. Maaari ko ba siyang bisitahin dito araw-araw? Isang banayad na ngiti ang pinakawalan ni Larry. Sa'yo na ang bata, di ba? Ibinigay siya sa'yo ni Elsa, Ana. Yes. Wala sa loob niyang usal at muling nilingon ang dermal crib. Alam ba ni Elsa na hindi siya magkakaanak? Marahil. Maaaring sinabi ni Marco iyon dito. At muli gumuhit ang hapdi at galit sa dibdib niya. Hindi marahil miminsang pinag-uusapan siya ng dalawa noong nabubuhay pa ang mga ito. Tumiim ang mukha niya roon. Ganoon na lamang ang pagkasuklam na nadama niyang bigla sa asawa sa ginawa nito ang maging topic siya ng usapan. Ano iyon, Ana? Nagsalubong ang mga kilay na tanong ni Larry nang makita ang galit sa mukha niya. Nalilito sa biglang pag-iba ng kalooban ni Ana sa pagkakatitig sa bata. Surely, hindi niya itutuon ang galit kay Marco at kay Elsa sa isang walang malay na sanggol. Umiling siya, wala lang, sagot niya sa naniningkit na mga mata. Tara na at nagpatiunang lumakad. Saan mo gustong ihatid kita? Tanong ni Larry nang nasa daan na sila. Sa kondo ko.
Mananatili ako roon hanggang hindi pa pwedeng ilabas ng ospital ang bata. Kaswal niyang sagot. Wala na ang galit sa mga mata. Hindi mo kailangang kunin siya kung mabigat sa loob mo, Ana. Nagsalubong ang mga kilay ni Ana sa narinig. Nilingon ang binata. Ano ang ibig mong sabihin? Nakita ko ang galit sa mga mata mo kanina roon, bahagyang naningkit ang mga mata nito at sandali siyang nilingon. Ayoko sa bata mo. Iniisip mong ibubunton ko sa sanggulaang. Bumalatay ang sakit sa mukha niya. Agad na nakadama ng guilt si Larry. Sorry, bawi nito. Ang ibig kong sabihin ay nakakainis. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Alam kong hindi tamang sa iyo ibinili ni Elsa ang bata. Isa iyong dagdag sa insultong ginawa nila ni Marco sa iyo. Hindi ko naman talaga dinamdam o sineryoso ang huling habilin niya noong una. Wala akong intensyong ipamigay sa ibang tao ang pamangkin ko. Pero nang makita kita nagbago ang isip ko. Gusto ko ikaw ang mag-alaga sa kanya. Alam kong aalagaan mo siya. Nalito lang ako kanina nang makita kong nagliliyab ang mga mata mo sa pagkakatitig sa sanggol. Para kay Marco sana yon. Galit na galit ako, nasaktan at nadismaya. Wika niya na nilinga ang matataas na puno ng niyog sa tabi ng Rojas Boulevard patungo sa condo unit niya. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan bago niya dinugtungan ang sinabi kasabay ng pagtitig sa profile ng binata. Muling namagitan ang katahimikan hanggang sa makarating sila sa parking area ng Lopez Towers. Gusto mo bang imbitahin akong magkape? Nakangiting linga sa kanya ni Larry nang makaparada ang sasakyan. Pwede naman, alanganing sagot niya. Hindi tiyak kung gugustuhin niyang makasama ng sarilinan ang binata sa loob ng condo unit. Walang imikan ang dalawa sa loob ng elevator at hanggang sa buksan ni Ana ang condo unit niya. Ilang araw din siyang nawala rito at natatanaw na niya ang manipis na mga alikabok sa ibabaw ng mga kasangkapan. Binuksan niya ang mga bintana at ang malamig na hangin galing ng Manila's waterfront ay pumasok sa kabahayan. Ang ganda ng lugar na to, komento ni Larry at inikot ang paningin sa paligid. Ang mga kisami at pader ay pininturahan ng malinis na puti. Simple ang pagkakaayos ng mamahalin at modernong kasangkapan. May malaki at mamahaling rug sa gitnang mesa. Dinampot nito ang isang malaking gold frame sa ibabaw ng shelf. Ang wedding picture nila ni Marco. Napunan niya ang paglalim ng noo ng binata sa pagkakatitig nito sa larawan. Wala akong ibang nandito kundi instant coffee. Ano gusto mo? Black coffee o with cream? Nag-angat ng paningin si Larry. Ilang sandali ang lumipas bago nito naunawaan ang itinatanong niya. Black. No sugar please. Nakalimutan mo na ba? Nanunuri ang mga titig nitong ipinukol sa kanya. Oh yes. Umiwas siya ng tingin. Ibinalik ni Larry sa shelf ang picture frame. Si Ana ay nagsali ng kaunting tubig sa whistling kettle at isinalang. Maganda itong condo unit mo, patuloy ni Larry na lumakad patungo sa bintana at tinanaw ang Mall of Asia at ang dagat sa di kalayuan. Salamat. Pero mas gusto kong nasa San Agapito ako. Kaswal niyang sagot at naglabas ng tasa at platito mula sa pantry. Namiss ko rin yan doon. Wika nito na nagbuntong hininga. At akalain mong kung hindi pa dahil sa iyo hindi marahil ako babalik ng San Agapito. Dahil kay Mrs. Winfield, Larry, pagtutuwid niya na ewan kung bakit kailangang sabihin iyon. Matagal siyang tinitigan ng binata bago banayad na nagsalita. Namiss kita, Ana, ani Larry na humarap at sumandal sa bintana. Namiss ko ang mga araw na hindi ganito kakomplikado ang lahat. Minsan ay naisip ko kung bakit kailangang tumanda ang tao. Isang bahaw na tawa ang pinakawalan niya. Inilagay sa tray ang tasa ng kape at dinala sa may center table. Lumapit si Larry at naupo sa pang-isahang sofa. Inabot ang tasa ng kape. Si Ana ay nanatiling nakatayo. Mayroon ka bang ideya kung bakit? Inihabilin sa akin ni Elsa ang anak niya bago siya namatay? Tanong niya habang pinapanood siyang sumipsip ng kape. Ako rin, tinatanong ko rin ang sarili ko. Nagkibit ito ng mga balikat. Wala siyang sinabi sa iyo tungkol sa akin. Bago siya namatay, ang nakakagulat lang ay may asawa pala si Marco. Hindi kanya kilala maliban sa larawang ipinakita ni Marco sa kanya. At wala nang iba. Wala siyang pagkakataon. Tumiim ang mukha nito sa huling sinabi. Pinuno ni Ana ng hangin ang dibdib bago nagsalita. Hindi na ako maaaring magkaanak, Larry, wika niya sa mahinang tinig. Ano? Nabitin sa ere ang tasa ng kape bago muling ibinaba ng marahan. Hindi na ako magkakaanak pa, ulit niya. Iyon marahil ang dahilan kung bakit sa huling sandali naisip ni Elsa na ibigay sa akin ang bata.
Sa banayad na tinig ay sinabi niya rito ang tungkol sa nangyaring aksidente sa Nevada at ang prognosis sa kanya ng doktor sa klinik na pinagdalhan sa kanya ni Marco. Ganoon din ang biglang pagpapasya ni Marco na iwi siya ng Pilipinas nang gumaling siya. Inakusahan niya ako dahil doon. Naantala nito ang pag-aari ng mamanahin niya, tawa niyang walang kasiyahan. Ni hindi sumagi sa isip niya na anak ko ang nawala at nasasaktan din ako. Buwisit siya, usa ni Larry, galit na galit sa lalaki. Pagkatapos ay humarap ito sa kanya. Kung nalaman mo ang tungkol sa kanila ni Elsa, ano ang gagawin mo, Ana? Makikipaghiwalay ka ba? Tinitiyak ko sa iyong ganoon ang gagawin ko, mariing wika niya. Pero natitiyak ko ring hindi papayag si Marco na gawin ko iyon dahil mahabang panahon ang hihintayin niya upang mapasa kanya ang mana. Sinabi ko na sa iyong ang papa niya ang pumili sa akin bilang mapapangasawa. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Larry nang magsalita. Hindi ko siya kailanman nagustuhan, Ana. Noong una hindi ko iyon maintindihan kung bakit kailangan kong magkaroon ng pagkamuhi sa isang taong wala namang ginagawang masama sa akin. Ngayon alam ko na. Umiling ito. Nakatiim pa rin ang mukha at hinayon ng mga mata ang wedding photo nilang dalawa ni Marco. Hindi ko kailanman hiniling ang kanyang kamatayan sa kabila ng aking pagkamuhi, pero nagagalak akong lumaya ka mula sa kanya. Asawa ko pa rin si Marco, Larry. No, mariing sagot nito at tumayo. Ikaw ang biyuda niya. Humakbang ito patungo sa pinto. Kukunin ko lang ang checkbook ko sa kotse. Pupunta ako sa Tagaytay bukas ng umaga. 1 linggo o higit pa siguro akong nandoon pero tatawagan kita paminsan-minsan. Iiwan ko sa iyo ang isang tseke para sa mga bagay na kakailanganin mo para sa bata habang nasa ospital siya. Kanino galing ang perang gagastahin mo para sa bata? Habol ni Ana na nagpalingon kay Larry. Sarili ko, matabang na sagot ng binata at matabang nang umiti. Hindi na paghandaan ni Marco ang nangyari at wala siyang naiwan sa mag-ina. Kung ganoon, wala nang dahilan para gawin yon, wika niya. Nagsalubong ang mga kilay ni Larry. Namatay ang ama ni Marco ng araw na umalis siya dito, iniwan ang lahat sa kanya at sa anak niya. Umiti siya ng bahagya. Kagabi ay nag-overseas call muli sa kanya ang mommy at daddy niya upang muli siyang kumustahin. At kung hindi niya pinigil ay gugustuhin ng dalawa ang umuwi para sa kanya. At hayagang itinanong ng mga magulang niya kagabi ang kalagayan niya. Nag-aalala ang mga ito kung makaapekto sa pagdadalang tao niya ang pagkamatay ni Marco. At talagang nagulat siya. Pinaniwala ni Marco ang mga magulang niya at ang papa nito na nagdadalang tao siya. At 7 buwan na ang nasa tiyan niya. Ano? Nalilitong usal ni Larry. Bumuntong hininga siya ng pagod. Humakbang pabalik sa sofa at naupo. Hindi ko alam kung paano nagawa ni Marco iyon. Pero sinabi ng daddy na ang alam nilang lahat ay nagdadalang tao ako at na hindi nila dapat akong tanungin tungkol sa kalagayan ko dahil sariwa pa sa akin ang nangyari noong makunan ako. At na hindi ko gustong may nagtatanong sa ipinagdadalang tao ko. Hindi rin niya mapaniwala ang nalusutan ni Marco iyon. Hindi ako makapaniwala. Bulalas ni Larry. Plinano ng asawa mong palabasing ikaw ang nagdadalang tao at hindi si Elsa. At ano ang gagawin sana niya pagkatapos? Hiwalayan si Elsa at dalhin sa iyo ang bata, galit nitong sabi. Umiling si Ana. At sa gumagaralgal na tinig ay, binalak niyang mag-file ng divorce 3 buwan mula ngayon. Pagkatapos nilang mag-usap ng mga magulang, ay naging malinaw sa kanya ang dahilan kung bakit siya didiborsyohin nito. Kung hindi nangyari ang aksidente ay nakapanganak na si Elsa makalipas ang 2 buwan pa, at hindi magtatagal ay mapapasakamay na ni Marco ang kayamanan ng ama nito. Natutok ni Larry ang noo. Itinaas ni Ana ang mukha at isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa mga labi niya. Magugulantang si Marco sa kanyang libingan kung alam niyang nasa akin ang anak niya, ganoon din ang kayamanang pinakahahangad niya. Nakalagay sa testamento ng father-in-law ko na kami ni Marco ang trustee ng bata. At dahil patay na si Marco, ako ang sole trustee, banayad siyang tumawa. Nakarehistro ang bata bilang Baby Winfield. Nakita ko ito sa kanyang name tag. At ako ang lehitimong Mrs. Winfield. At sabi mo nga ay ako ang ina ng bata sa birth certificate nito. Nakamatang nakatitig sa kanya si Larry. Hindi nito nahimigan ang pait sa tinig niya. Ibang dahilan ang rumehistro sa isip ng binata sa sinasabi niya. Tinatanggap mo ang bata ng dahil sa inheritance nito. Hindi makapaniwalang bulalas ni Larry. Sandaling lumatay ang kalituhan sa magandang mukha ni Ana. At bago pa siya makaisip ng sasabihin ay muling nagsalita si Larry. Iyon ba ang dahilan kaya nagpasya kang tanggapin ang anak ni Marco at Elsa? Naningkit ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanya. Dahil sa mamanahin ng bata, mahinahong nagsalita si Ana.
Ikaw ang nagpilit sa aking tanggapin ko ang anak ni Marco sa kapatid mo, Larry. At ginawa ko sa iyo ang isang pabor sa pagpunta ko dito at pagtanggap sa bata. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. At hindi ako interesado sa pera ng bata, kung iyon ang gusto mong malaman. Matagal siyang tinantiyan ni Larry bago nito tuluyang binuksan ang pinto at lumabas. Subalit nasulyapan na muna niya ang galit sa mga mata nito. Kakain ba tayo sa labas ngayon? Sabi ni Mariz kay Larry na kasimangot. Pinapabayaan mo na ako, Larry. May tampo sa tinig nito na yumuko sa mesa niya. Tahimik siyang ngumiti. Nakaharap sa kanya si Mariz at nakahantad sa kanya ang dibdib nito na sadyang ipinakikita. At nalalanghap niya ang mamahaling pabango ng dalaga. Babalik ako ng Manila bukas ng umaga, Mariz, kaya kailangang tapusin ko ang ginagawa ko. Siya ang arkitekto ng hotel building na ginagawa nila sa Tagaytay. Ilang phase na lang ng trabaho ang kailangan ng kaunting pagbabago at matatapos niya iyon ngayong gabi. At alam mo naman yan. Bakit kailangang magmadali kang bumaba ng Manila? 4 na araw pa lang tayo dito. Pwede naman tayong manatili rito hanggang sa katapusan ng buwan, di ba? Giit ng dalaga. Ibinaba ni Larry ang lapis sa mesa at tumingala rito. Nasa ospital pa ang anak ni Elsa at. Tawagan mo ang ospital, darling, agap ng dalaga at inabot ang phone sa kanya. Baka naman hindi mo kailangang bumaba ka agad. Siguro na may iniwan mo sa kanila ang phone mo dito at natitiyak kung tatawagan kanila kung may problema man. Sandaling natigilan si Larry sa sinabing iyon ni Mariz. Sa inis niya kay Ana bago umalis ng kondo, unit nito'y nawala na sa isip niyang ibigay dito kung paano siya kukontakin kung sakaling kailangan siya. Dinampot niya ang phone at tinawagan ang ospital. Si Mariz ay nanatiling naroon at baliwalang sinisipat ang architectural design sa mesa. Sasabihin ko na bang? Sabi ko na nga ba? Nanunuksong wika ng dalaga nang ibaba ni Larry ang phone. Maayos ang bata at walang problema. 3 araw na bumibisita sa ospital si Mrs. Winfield ayon sa pediatrician maliban sa araw na iyon. Hindi siya sumagot at muling dumayal upang tawagan si Ana sa kondo nito. Subalit walang sumasagot. Nairitang ibinaba ng binata ang phone. Sino ang tinawagan mo? Ulit ni Mariz. Kailangan ko talagang tapusin ang trabahong ito, Mariz, kung okay lang sa'yo. Kailangang makabalik ako ng Maynila bukas din, wika ng binata sa hantarang pagtataboy. Sandaling tinitigan ni Mariz si Larry. Wala siyang natatandaang nireject siya ng binata ng ganoon sa panahon ng pinagsamahan nila. Nitong nakaraang mga araw ay kakaiba ang mga ikinikilos nito. Tila laging malayo ang iniisip. Walang kibong lumabas ito ng silid. Si Larry ay itinuon ang isip sa trabaho. Ilang beses siyang nagkusot ng papel at itinatapon sa basurahan. Makalipas ang 1 oras ay muling dumayal ang Maynila upang muli ring ibaba ang phone. Sa loob ng 2 oras ay naka-4 na tawag ang binata at parehong walang sumasagot. Tumayo siya at lumabas ng silid. Nilapitan ang mesa ng assistant niya. Leon, pakitapos mo ito, inilahad niya ang mga design sa harap nito. Madali mo nang sundan ang ginagawa ko. Pag may problema ay tawagan mo ako. Babalik ako ng Maynila ngayon din. No problemo, boss, ang batang arkitekto. Halos tapos na rin naman ang bahaging ito eh. Good night, Mrs. Winfield, ang elevator boy nang lumabas ng lift si Ana. Ninisyan niya ito. Tahimik ang buong pasilyo sa bahaging iyon ng ika-6 na palapag. Malapit na siya sa unit niya nang mapunang may taong nakasandal sa tabi ng pinto niya. Bahagya pa siyang nagtaka ng mapagsino ito. Larry? Sa wakas nakauwi ka na rin, galit na bungad nito sabay tingin sa relo. Saan ka nang galing? Sinusubukan kita talagang tawagan mula pa kaninang 4:00 ng hapon at 2 oras na akong naghihintay dito. Tumaas ang isang kilay niya. 2 oras kang nakatayo rito, inubukan niyang patawanin ang galit nito kaysa makipagtalo. Ano ang karapatan ng lalaking itong usisain siya ng ganito? Dinukot niya ang susi sa bag at binuksan ang pinto. Hindi ito nakakatawa, Ana, puno ng iritasyon ang tinig nito lalo na nang mapansin ang kasiyahan sa mukha niya. Ikaw ang nakakatawa, Larry, anya at binuksan ang ilaw bago pumasok sa loob. Sumunod si Larry. Siya na mismo ang nagsara ng pinto. Magiging reklamador ka na asawa, huli na para bawiin niya ang sinabi. Talaga? At ikaw naman ay isang malas na asawa, angil ng binata. Huli na rin para bawiin ang sinabi. Nakita nito ang pagkawala ng ngiti ni Ana, kasabay ng paglingod sa kanya. Itinaas nito sa ere ang 2 kamay. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Bumuntong hininga siya. Inihagi sa sofa ang shoulder bag at nagtuloy sa maliit na kusina. Inalis sa box ang pizza na dala at ipinasok sa oven. Kumain ka na ba?
Nagkape ako sa ibaba habang nag-aabang sa iyo. Pwede na ba sa iyo ang pizza at kape o pizza at juice o pizza at beer? Inabot niya ang tasa ng kape sa pantry. Magkape na lang ako. Ngumiti siya. Pizza at beer. Wika nito at dumiretso sa refrigerator, kumuha roon ng lata ng beer, binuksan at ininom. Ngayon, saan ka galing buong araw? Muling tanong nito at sumandal sa ref. Sinuyod ng tingin si Ana habang nagtitimpla ng kape. Very chic and dignified in cream-tailored suit, cream high-heeled shoes at nakapusod na buhok. Gusto niyang isiping pagod ang nakikita niya sa mga mata nito. Tumawag ako sa ospital, hindi ka nagpunta doon ngayong araw na ito. Muli niyang dinala sa bibig ang lata ng beer. Matabang na umiti si Ana. Hinila ang upuan at naupo. Dumaan ako roon bago umuwi. Ang kalusugan at timbang ng bata ay umiigi na. Sa pagkakataong iyon ay nakita ni Larry ang kislap sa mga mata niya. Sabi ng pediatrician doktor niya baka pwede ko na siyang iuwi 2 linggo mula ngayon. Tumango ang binata. Muling dinala sa bibig ang beer. Pagkatapos ay muli ring nagtanong. Bago ka nagpunta ng ospital, saan ka galing? Larry. Bulalas niya kasabay ng pagsasalubong ng mga kilay. Bakit kailangan kong sabihin sa iyo kung nasaan ako? Porke kaibigan kita at nag-drive ako mula Tagaytay patungo rito dahil hindi kita makausap. Ngayon, sobra na ba kung sasabihin mo sa akin kung bakit wala ka maghapon? Pinigil niya ang kanyang puot. Kilala niya si Larry. Hindi ito titigil hanggat hindi nito nalalaman ang gustong malaman. At pagod na siyang makipagtalo sa kanya. Nasa Winfield Garment ako kaninang umaga, napabuntong hininga siya. At inihilig ang ulo sa sandalan. Talaga hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kumpanya. Tiningnan ko ang libro at nakausap ko ang accountant, hindi kumikita ang kumpanya sa nakalipas na mga buwan. Gusto kong ipagbili ang patahiang iyon. Hindi ko linya ang negosyong napili ni Marco. Ibenta mo na, mabilis na susog nito. Hindi mo kailangan ang kumpanyang palugi. Alalahanin mong mayroon kanyang pamana. Hindi pinansin ni Ana ang panunuya sa tinig nito. Hindi ako interesado sa pera ni Marco, Larry. Pag-aari iyon ng bata, hindi sa akin. At kahit wala iyon, mayroon akong sapat na para tustusan ang pagpapalaki sa anak at ipadala siya sa mga pinakamagandang paaralan. Kung mamuhay ka ng payak, siguro. Pero hindi ganyan ang nakikita ko sa loob ng unit mo, Ana. Inikot nito ang mga mata sa karangyaang laman ng unit niya. At nagsusuot ka ng mamahaling damit, mamahaling alahas, sinulyapan nito ang hikaw niya. Hindi magarbo pero hindi biro ang halaga ng batong naroroon. Ganoon din ang designer's watch niya. At mamahaling perfume. Nagbuntong hininga si Ana. Tumayo siya at pinatay ang oven. Kinuha ang pizza at inilapag sa mesa. Pagkatapos ay tumingala kay Larry. Kung mayroon ito sa San Ignacio, sa palagay mo itatanggapin ng mga taga roon. Nagsalubong ang mga kilay ni Larry sa biglang pagbabago ng usapan. Dinampot ni Ana ang isang slice at kumagat. Iniisip kong magtayo ng isang branch sa San Agapito. Branch? Yes. Wika niya, tinitipid ang bawat kagat. Bumili ako ng franchise ilang buwan pagkatapos nating umuwi. May 2 akong branch dito sa Manila. Isa sa Taft at isan man sa Carriedo. Pwede ko sigurong ilipat ang isa sa atin ah. Ibinitin niya ang huling sinabi at ipinagpatuloy ang pagkain. Ilang sandali muna ang pinalipas ni Larry bago nagsalita. Okay, nakuha ko na ang punto. Nasa mukha ang respeto para sa kanya. Pasensya na. Ngumiti siya. Patawad na. Kain ka muna at pagkatapos, umalis ka na. Talaga, pagod ang baong araw ko, Larry. At gusto kong magpahinga. Pwede ba akong matulog dito, birong totoo ng binata? Yes, umiwas siya ng tingin. Yes, hindi pwede o yes, pwede makitulog. Binigyan siya ni Ana ng ngiting walang kaligayahan. Magandang gabi, Larry. I-lock mo ang pinto kapag umalis ka. Nang akma siyang tatalikod ay hinawakan siya ni Larry sa magkabilang balikat. Pagod na rin ako. Masarap ang isang halik bago matulog. Hinaplos ng kanyang mga mata ang mukha niya at saka lumipat sa kanyang mga labi. Iniwas niya ang tingin. Pakiusap, Larry, pagod na ako. Good night, pabuntong hiningang sabi nito at binitiwan siya. Humakbang patungo sa pinto at binuksan ito. Isara mo lahat ang mga lock, utos nito at saka lumabas. Pumikit siya sandali. Alam kaya ni Larry ang tunay niyang damdamin para rito. Hindi na siya ang 17 na dalagita at natitiyak niyang hindi halik para sa magkaibigan ang hinihingi ni Larry. May kung ano sa mga mata niya na ayaw niyang bigyan ng pangalan. Pero bakit? Mula nang magkita sila uli nagbibigay siya ng distansya para sa kanilang dalawa.
Kinabukasan ay nagising siya sa tawag nito. Pabalik itong Tagaytay at nasa expressway na dahil may itinawag ang assistant na problema. Dumaan na ito sa ospital at dinalaw ang bata bago umalis. Nang sumunod na gabi tinanggap niya ang tawag ni Larry. Kapapasok lang niya ng bahay. Hello, bati nito nang sagutin niya ang phone. Anong oras ka dumating? Kanina pa ako tumatawag. Napangiti siya. Ibinato niya ang kanyang mga high heels. Larry, tinalo mo pa ang isang asawang nagmumonitor sa pag-uwi ko. Ganoon ba si Marco? Tanong niya nang may pagtatampo. Nawala ang ngiti niya. Bakit ka tumawag? Miss na kita. Hindi niya maiwasang hindi matawa ng malakas. Larry, kahapon ka lang nandito. Yes. Pero alam mo bang hindi ko gustong umalis? Ikaw mismo ang nagpalaya sa akin akusa nito. Bumilis ang tibok ng puso niya kahit alam niyang wala namang bago sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Larry. Tulad din noong araw. Alam mo bang nahihirapan ako sa ginagawa ko? Wika nito makalipas ang ilang sandaling patlang sa linya. Nagsalubong ang mga kilay niya. Nahihirapan saan? Pinananatili ko ang distansya ko sa iyo, Ana. Kagabi, inawat ko lang ang sarili kong ikulong ka sa aking mga bisig. Hindi mapigil ni Ana ang mapasinghap ng malakas. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Nagtanong siya na halos walang boses. Tumikhim ang binata sa kabilang linya. Hindi ko nakalimutan ang gabing iyon, Ana. Hinanting ako ng mga nangyari. Hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Nanginginig ang kamay niya. Ana, nandyan ka pa ba? Yes, bulong niya at sinabayan ang paghinga ng malalim. Alam mong mahina ako ngayon, Larry. Huwag mo naman sanang samantalahin, pakiusap, gumaralgal ang tinig niya. Hindi ko alam na iyon ang ginagawa ko, Ana, napabuntong hininga siya. Pero gusto kong malaman mong sa loob ng mga nakalipas na taon ay hindi ka nawaglit sa isip ko. Sigurado akong hindi dahil sa guilt ng nangyari sa atin. Larry, please, ayokong pag-usapan. Wala pang isang buwan mula nang patay na siya, Ana, agap nito. At huwag mong gawing palabas na nalungkot ka para sa kanya dahil hindi naman. Baka mabilis ako para sa'yo, pero ito na. Ito ang nararamdaman ko. Hindi niya tiyak kung ano ang dapat na maramdaman. Nanatili siyang hindi kumikibo. Bakit nga ba ibinigay mo ang sarili mo sa akin ng gabing iyon, Ana? Muling tanong ni Larry sa tonong naniniyak ng kasagutan. Huwag mong piliting sabihin ko, Larry, pakiusap. Nakikiusap ang nanginginig niyang tinig. Sige na nga, pagtanggap nito. Good night. Matagal nang naibaba ni Larry ang phone nito'y nanatiling hawak niya ang receiver. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ano ang sinasabi nito? Bakit nila pinag-uusapan ang nakaraan? Inihilig niya ang ulo sa sandalan at pumikit. Nang sumunod na araw ay kasama ni Ana si Luis Del Mundo, ang ahente ng unit niya, sa isang coffee shop sa ibaba ng building. May bayar na ako, Ana, wika ng binata na inabot ang card mula sa waiter. Kailan ka libre para makipagkita sa mag-asawa? Tignan ko, bukas ng umaga may meeting ako sa mga empleyado ko sa food station. Pwede ba bukas ng hapon tayo magkita? Sige deal, tumayo na ito, ganoon din si Ana na hindi na hinintay ang paghila ng lalaki sa upuan niya. Inilahad ng lalaki ang kamay. Sige, magkita na lang tayo bukas. Okay, sabay na silang lumabas. Si Luis sa parking lot at siya naman ay sa elevator. Paglabas niya ng elevator sa floor niya idire-diretso si Ana sa pasilyo. At sa ikalawang pagkakataon ay nakita niyang nakasandal sa pinto niya si Larry. Isang alon ng kagalakan ang dumaloy sa kanya. At nagsimulang magkarera ang pulso niya pagkakita dito. Hi! Bati niya kasabay ng paglabas ng susi sa bag. Hi yourself. Ganting bati nito nang umiti. Inabot ang susi sa kamay niya at ito na ang nagbukas ng pinto. Hindi ka pa ba umuuwi sa apartment mo? Tanong ni Ana na sinulyapan ang katamtamang bag nito bago pumasok. Dito ako tumuloy, itinulak ni Larry pasara ang pinto. Baka puro agyo na ang bahay mo, Larry. Pinakaswal niya ang tinig at sinabayan ng mahinang tawa. Miss mo ba ako, Larry? Kagabi lang tayo nag-usap, anya na lumingon. Gusto niyang mapaso sa titig na itinuon nito sa kanya. Bakit kita mami-miss? Isa pa'y abala ako sa pakikipag-usap sa ahente ko para sa pagbibili ko nitong unit. Nagsalubong ang mga kilay ng binata. Sinong ahente? Leong nagturo sa akin sa iyo sa San Agapito. Eksakto, sinabayan niya iyon ng kibit. Sa katunayan, may appointment ako sa kanya bukas ng hapon. Talaga namang gwapo niyang lalaki. Nairitang sabi nito. Talaga. Kung pinagsiselosan mo ako, then magaling na magaling ka, Ana.
Matalim nitong sabi. Nagsiselos? Bago pa makarecover sa pagkamangha si Ana ay nakalapit na si Larry sa kanya. Hinawakan siya sa magkabilang balikat at hinapit. Hindi ko kayang isiping makikipagkita ka sa ibang lalaki, Ana. Kaya niyang kumawala at umiwas dahil hindi naman mahigpit ang pagkakahawak ng binata sa kanya. Pero nawalan siya ng lakas na gawin iyon. Nang bumaba ang ulo nito patungo sa kanya ay bahagya siyang tumingala upang salubungin ito. Bahagyang bumukas ang mga labi niya. Nagtagpo ang kanilang mga hininga. Lumapit siya sa kanya. At itinaas ang mga kamay sa liig ng binata nang tuluyan nitong angkinin ang mga labi niya. Nag-aalab ang halik na iyon. Isang init na tila umaabot sa kalamnan ng kanyang katawan. Pamilyar na pakiramdam. Minsan na siyang nilamon ng damdaming iyon. Huminto sa paghalik si Larry at tinitigan siya ng buong damdamin. Maingat niyang inikot ang buhok ni Ana sa kanyang mga daliri at marahang hinila ito palapit sa kanyang dibdib. Pahintulutan mong mahalin kita, Ana, pakiusap, halos pabulong ngunit puno ng damdamin ang tinig nito. Hindi, iyon ang nais niyang sabihin, ngunit nanatili iyong nakakulong sa kanyang lalamunan. Sa halip, tumingin siya rito, ang kanyang mga matay nagpapahayag ng damdaming matagal nang itinago. Nang maramdaman niyang hinawakan ni Larry ang kanyang kamay at marahang inilapit ito sa kanyang dibdib, tila napawi ang lahat ng alinlangan. Hindi siya tumutol ng maingat na tanggalin ni Larry ang kanyang suot. Sa bawat sandaling lumilipas, tila lalo siyang lumulubog sa alaala ng isang damdaming hindi pa rin tuluyang nawawala. Sa halip na pigilan, inalala niya ang bawat haplos, bawat tingin. Hindi upang itanggi kundi upang unawain. Maya-maya, inakay siya ni Larry patungo sa kanyang silid. Hindi na niya namalayang nakapasok na sila. Ang tanging alam niya ay ang pagyakap ng katahimikan sa kanila habang unti-unting nagiging malinaw ang bigat ng sandali. Nahiga siya sa kama habang tinititigan siya ni Larry mula sa itaas, puno ng paghanga ang mga mata. Ang ganda mo, Ana, wika niya, malambing at mababa ang tinig. Hindi ko ito nakita noon hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Yumuko si Larry at hinaplos ng marahan ang kanyang braso. Umiling siya at napangiti. Ang laki ng pinagbago mo, Larry. Halos hindi ko na maalala ang payat na batang lalaki na kaibigan ko dati. Naging kaibigan. Kasintahan na kita ngayon. Bulong niya. Sabihin mo sa akin, Ana. Bakit mo ginawa iyon? Hindi niya ipinanggap na hindi siya naiintindihan. Iniwas niya ang mga mata subalit nahawakan ni Larry ang mukha niya at muling iniharap. Gusto kong marinig mula sa iyo, hiniling niya. Kasi, minahal kita noon. Bulong na lang lumabas iyon sa bibig niya. At umaasang masisiyahan na ito sa sagot niyang iyon. Itinaas niya ang mga kamay sa mga balikat nito. Maingat na hinila siya patungo sa kanya. Pag-usapan ba natin ang nakaraan? Ang mukha ni Larry ay ilang pulgada lamang ang layo sa kanya. Ramdam niya ang bigat ng tanong sa mga mata nito. Mahal mo ako noon, ulit ng binata, banayad ngunit may halong kirot sa tinig. At ngayon, Ana, bakit mo ako pinayagang lumapit ulit? Dahil ba sa habag? Dahil ba nagpakita ako ng interes habang may sugat ka pa sa puso? Napakurap siya. Natigilan. Hindi agad nakasagot. Hindi niya inaasahan ang biglang pagtama ng mga salitang iyon. Galit ba ang naririnig niya sa boses nito? O pagkalito? Siguro parehong naroon, galit at sakit, ngunit higit sa lahat, pagnanais na maunawaan. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Gusto niyang ipaliwanag, pero sa dami ng damdaming humaharang sa lalamunan niya, wala siyang nasabi kundi ang isang mahinang buntong hininga. Hindi kita inimbita dito, Larry, sabi niya sa pagod na tinig. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Nagsinungaling siya. Yes, marahas nitong bulong. Pero pwede mo sanang tinanggihan. Nang una tayong magkitang muli, malamig at maingat ka, Ana. Parang hindi magigiba ng kahit na ano ang composure mo. Ni hindi ka nangatwiran sa akin ang hindi direkta kitang akusahang kaya mo lang tinanggap ang bata ay dahil sa mamanahin nito. Nagtangka siyang bumangon pero ibinalik siya ng binata sa pagkakahiga. Bakit mo ginagawa ito? Gumaralgal ang tinig niya. Nagpatangay ako, sige. At gusto ko ito at ito. Ana, ano ba ang gusto mo? Naguguluhang tanong niya. Pareho silang hubad, magkayakap ang kanilang mga katawan. Pero heto sila at kung ano-anong pinag-uusapan. Hindi kita naiintindihan. Huminga ng malalim ang binata at ibinagsak ang sarili sa tabi niya. Pasensya na, ang ibang babae ay magagalit sa ginagawa kong ito. Umiling ito at tinukso ang sarili sa pamamagitan ng malambing na tawa. Sira siguro ako. Masyado akong umaasa.
Ano ang inaasahan mo, Larry? Mahinahon pa ring tanong niya, inabot ang kumot at itinakip sa katawan. Minahal mo ako noon kaya ipinagkaloob mo ang sarili mo sa akin. At ibibigay mong muli sa akin ngayon. At gusto kong marinig sa iyo na mahal mo pa rin ako, hindi dahil sa pisikal na pangangailangan. Alam ko, sobra ang hinihingi ko at baliw ako, pero ayokong isipin mong may ibang lalaki sa isip mo nang makipagniig ako sa'yo. Isang pinong ngiti ang pinakawalan ni Ana. Walang pag-ibig na namagitan sa amin ni Marco, Larry. Nang pakasalan niya ako, higit na isang obligasyon iyon. Pero kinasuklaman niya ako noon dahil sa unang pagkakataon na naging malapit kami sa isa't isa, hindi ko nagawang tumugon sa paraan na inaasahan niya. At lalo siyang lumayo nang malaman niyang hindi ako ang inakala niyang una. Mula noon, hindi na niya ako muling hinalikan. Napapikit si Ana at marahang huminga. Ipaalala mo sa akin na magbigay ng pasasalamat na panalangin para kay Marco bukas, bulong niya sa sarili. Ngumiti siya, inalis ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan, at tahimik na pinagmasdan ang anyo ni Larry sa kanyang tabi. Inangat niya ang kanyang kamay at banayad na idinampi sa matatag nitong dibdib, ninanamnam ang katahimikan at presensyang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Mahal na mahal kita, Larry. At kahit gaano pa katagal, hindi nawala ang damdaming iyon, wika niya, halos isang bulong, puno ng damdamin. Nang akmang ibababa pa niya ang kanyang kamay, marahan iyong hinuli ni Larry. Dinala niya ito sa kanyang labi at isa-isang hinalikan ang mga daliri ni Ana, may lambing at paggalang. Walang salitang nasambit sa mga sumunod na sandali, ngunit ramdam ang lalim ng damdamin sa bawat tingin, sa bawat haplos. Niyakap siya ni Larry ng buong higpit, tila nais siyang balutin sa init ng kanyang presensya. At sa pagkakadikit nila, walang iniwang puwang ang mga dating sakit. Pawang pag-ibig at pag-unawa na lamang ang nangingibabaw. Mahal na mahal kita, ganda, bulong ni Larry, halos hindi mapigil ang emosyon. Napapikit si Ana at napaluha, hindi sa sakit, kundi sa ginhawa. Sa wakas, naramdaman niyang buo siya, tanggap at minamahal. May hanging humaplo sa mukha ni Ana na nagpagising sa kanya. Nakangiting mukha ni Larry ang namulatan niya. Bagong paligo at nakabihis na. Magandang hapon, aking antuking ganda. Wika nito. Isang tangkay ng mapulang rosas ang inihaplos sa mga labi niya. Inaantok pang umiti si Ana at inabot ang rosas. Ganoon na ba katanghali? Paos pa ang boses niya mula sa pagkakatulog. Pagkatapos ay muli niyang inamoy ang bulaklak. Saan mo ito nakuha? Naupo sa tabi niya si Larry at masuyo siyang tinititigan, doon sa flower shop sa ibaba. Nanggaling na ako sa main office, nasa tinig nito ang amusement. At tulog ka pa rin pagbalik ko. Hindi na breakfast ang iaalok ko sa iyo, kundi tanghalian. Itinaas niya ang kumot na nakabalot sa katawan niya at tinitigan ito ng may pananabik. Pagkatapos ay natuunan ng tingin ang mamula-mulang bahagi sa dibdib niya. Ginawa ko ba iyan? Kunwari ay nabaghan ito. Ngunit nilapitan siya nito at dahan-dahang hinaplos ang kanyang dibdib. Napasinghap si Ana, naguguluhan sa init na dumaloy sa katawan niya. Magdamag nilang pinagsaluhan ang mga sandali ng pagmamahal, ngunit bakit ganoon na lang kadali siyang mag-init sa kanya? Ganito ba siya katindi ang pananabik kapag kasama ang lalaking ito? Diyos ko, Ana, ungol ito. Gusto kong manatili buong hapon na magkasama tayo, pero kailangan ko nang umakyat sa Tagaytay mamaya at may mga bagay pa tayong kailangang pag-usapan. Na naman, reklamo niya. May iniwan akong trabaho bago ako bumaba, ganda. Kailangang tapusin ko iyon. Sa tingin mo ba gusto kitang iwan matapos ang nangyari kagabi? Sabi nito na may pagsisisi, sabay tayo, babalik ako bukas ng umaga, pangako. Tumayo siya. Inabot ang roba sa silya at isinuot. Gagawa ako ng kape para sa atin. Wika niya na lumabas ng silid at dire-diretso sa kusina. Kumuha ng 2 tasa at nagsali ng kape mula sa coffee maker. Tinimplahan at inabot kay Larry ang isa. Ana, pagbaba ko bukas ay gusto kong ayusin natin ang mga papeles para sa kasal natin. Lumipad ang mga mata niya rito. What? Nagdikit ang mga kilay ni Larry. Ano ang nakakagulat roon? Pakakasal tayo. Isang buwan pa lang halos mula nang mamatay si Marco, wala sa loob niyang sabi. Ano ang diferensya noon? Patuloy ni Larry na dinala sa bibig ang kape at humigop. Hindi naman tayo mga tao noong unang panahon. Hinila niya ang isang upuan at naupo. Bahagyang nanginig ang mga tuhod niya. Bakit? Bakit? Wika nito na lalong lumalim ang kunot ng noo. Pagkatapos na nangyari kagabi, napagdesisyonan kong gusto ko nang umuwi sa'yo sa pagtatapos ng bawat araw. O, kung nasa assignment man ako ay gusto kong narito kapag uwi ko. At kung papayag ka ay sa bahay ko sa San Agapito. Kung ano ang gusto mo. Ano ang sasabihin ng mga tao?
Ni hindi halos marinig ni Larry iyon. Hindi ba? Diyos ko, Ana, ibinagsak ng binata ang tasa sa platito at bahagyang natapon. Ano ang pakialam natin sa sasabihin nila? Ginagawa ko ang tama para sa atin para sa anak ni Elsa. Ayokong lumaki ang batang walang kikilalaning dalawang magulang. Lumunok siya. Pagkatapos ay tumingala dito. Larry, bakit mo ikukulong ang sarili mo sa akin kung makakapamili ka naman ng ibang babae? Dalaga at, ano ba ang pinagsasabi mo, nairitang sabi nito? Ikaw ang inaalok ko ng kasal, hindi ang ibang babae. Bakit parang isyong malaki ang proposal ko? Larry, please subukan mong intindihin, pakiusap niya. Bakit kailangang pumasok na naman ako sa isang relasyong mahirap kumawala? Mahal kita, matagal na kitang minahal. Hindi pa ba sapat iyon? Mahal mo ako, ulit nito. Pero ayaw mong pakasal sa akin. Tapos sasabihin mong pilitin kong maintindihan. Ikaw ang hindi ko naiintindihan, Ana. Ano ang humahadlang sa iyo na pakasal sa akin? Nagyuko siya ng ulo. Wala sa loob na hinalo ng kutsarita ang kape. Hindi mo mararanasang magkaroon ng sariling anak. Nakalimutan mo na ba ang sinabi kong? Tama na sa akin ang anak ni Elsa, mariing sabi nito. Pinagtaksilan ako ni Marco dahil hindi ko siya mabigyan ng anak. Hindi ko kaya kung sakaling maulit ang nangyari, Larry. Mapait niyang sabi. Hindi ako si Marco, Ana. Huwag mo akong ikumpara sa hayop na iyon. Ikaw at ang pamangkin ko lang, sapat na iyon. Nalungkot ang kanyang mga mata. Sabi mo lang ngayon iyan. Darating ang araw na gugustuhin mong magkaroon ng sariling anak, tumingala siya rito at matipid na ngumiti. Hindi kailangang magpatali ka sa akin, Larry. Nagsiklab ang binata. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ibig mo bang sabihin ay hindi mo gusto ng permanenteng relasyon? Na pag nagsawa ka sa akin ay hahanap ka na naman ng iba? Alam mong hindi totoo ang sinasabi mong iyan, halos pahikbi na niyang sinabi. Hindi kumibo ang binata. Bagaman nawala ang galit ay may pakiramdam siyang nag-iba ito, naging tila estranghero. Pagkuway nagkibit ito ng mga balikat at matabang nangumiti. Masakit, alam mo ba, nailing nitong sabi. Wala pa akong niyaya ng kasal. Matagal na, niyaya kong magtanan si Lisa dahil sa impulsiveness na dala ng kabataan. Pero mabilis kong na-realize na hindi ko talaga iyon ibig sabihin. Pinursigi ko siya kasi hindi ko siya kayang magkaroon dahil mahal siya ni Vinny. Isang hamon siya. Pero hindi ako nasaktan tulad ng sakit na nararamdaman ko sa rejection mo ngayon. Nag-angat siya ng mukha dito. Larry, ang iniaalok mo ang inaayawan ko, hindi ikaw. Maaari namang kama kasama. Makikipagtalik tuwing pareho tayong may gana, o kaya kapag umuuwi ako galing sa project tuwing weekend. Sarkastikong agap nito. At okay lang sa iyo, tutal hindi ka naman magkakaanak, di ba? Paismid itong umiling. Kalimutan mo na, Ana. Kung sex partner lang ang kailangan ko, hindi ako nawawala ng ganoon. Kasal ang iniaalok ko sa iyo at kung ayaw mo'y bahala ka, desisyon mo iyon. Humakbang ito sa pinto. Paalam. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong pagdating sa bata. Napahagulhol si Ana nang umalis si Larry. Pero wala siyang balak na baguhin ang pasya. Hindi niya kakayanin sa ikalawang pagkakataon kung maghahanap ng ibang babae si Larry dahil hindi niya ito kayang bigyan ng anak. Hindi niya kaya ang sakit na idudulot nito. Nang gawin ni Marco ang kataksilang iyon ay pagkababae lang niya ang nasaktan dahil walang pag-ibig na namagitan sa kanila. Ikamamatay niya kung sakaling mangyari sa kanila ni Larry iyon. Mawala na siya ngayon kaysa pagdating ng araw kung kailan nakatali ito sa kanya sa matrimonya ng kasal. Lumipas ang isang linggo na hindi tumawag o dumalaw uli si Larry. Naiuwi na niya sa bahay ang bata mula sa ospital. Nakakuha siya ng isang private nurse na siyang mag-aalaga rito habang wala siya sa bahay at inaasikaso ang negosyo niya. Lunes ng umaga ng sumunod na linggo ay ipinasya niyang tawagan si Larry sa Tagaytay. Babae ang nakasagot. Sandali siyang nag-alangan. Hello, sino ito? Nairita si Mariz. Tumikim siya. Gusto kong makausap si Larry. Si Mrs. Winfield ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Mariz at sinulyapan ang binatang nakatulog na sa ibabaw ng drafting table. Ikinalulungkot ko pero katutulog lang niya. May mensahe ka ba? Pakisabing tumawag ako. Salamat, iyon lang at ibinaba niya ang phone. Nanlalambot na napaupo siya sa sofa. Tila may patalim na humihiwa sa dibdib niya at napakakirot ng dulot niyon. Si Mariz sa kabilang dako ay nagkibit ng mga balikat at muling ibinalik ang cellphone ni Larry sa ibabaw ng mesa nito. Umiiling na hinaplos ang buhok ng binata na hindi nagising sa tunog ng cellphone.
Kamukha ba ni Marco ang bata, Ana? Tanong ni Lisa na pinagmasdan ang natutulog na sanggol sa crib nito. Umiling siya. Hindi ko matiyak. Pero ang buhok niya inakuha niya kay Marco. Tita Ana, umingiti sa akin si baby. Wika ni Joseph, ang 3 taong gulang na anak ni Vinny at Lisa. Sinikap niyang umiti sa bata. Talaga ba, anak? Opo, Tita Ana. Gusto niya ako. At saka muling pinagmasdan ang sanggol. Ano ngayon ang plano mo? Patuloy ni Lisa. Dito ko palalakihin ang bata sa San Agapito, paniniyak niya at tumanaw sa bintana. Mula roon ay kitang-kita ang malawak na karagatan. Ipagbibili ko ang unit ko sa Maynila. Inaasikaso ko ang pagtatayo ng branch ng pizza station sa bayan. Nakakuha na ako ng lupang pagtatayuan ng 2-story building. Ang ibaba ay ang pizza house. Alam ba ni Larry ito? Muli nitong tanong. 2 linggo nang mahigit mula nang makauwi si Ana at ang sanggol sa San Agapito. Sinubukan kong tawagan siya, Lisa. Babae ang nakasagot sa tawag ko. Alas 7 ng umaga siya tumawag at katutulog lang ni Larry ayon sa babae. Marahil ay ginugol ng mga ito ang buong magdamag sa pagtatalik. Tulad din ng ginawa nilang dalawa noong huli silang magkita. 2 linggo na ang nakalipas mula noon, subalit ang sakit ay hindi man lang nababawasan. At hindi rin niya alam na naglilihi ka, patuloy ni Lisa, ang mga mata ay nasa likod ng kaibigan. Matagal bago siya sumagot. Nakailang hugot siya ng malalim na paghinga. Paano kung sasabihin sa kanya? Napuno ng dalamhati ang kanyang mga mata. Napayag na akong pakasal kami dahil naglilihi ako. Na nagkamali naman pala ang doktor na tumingin sa akin sa Nevada. Umiling siya. Parang hindi naman. Ano na lang ang iisipin sa akin ni Larry? Na mahal ka niya. At lalo kanyang mahal kayong magkakaanak kayo at lalong higit na magpakasal kayo. Ani Lisa na hindi malaman kung maiinis o maaawa sa kaibigan. Hindi ganon kadali, Lisa. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Umikot ang mga mata ni Lisa. Oh dear. Bakit hindi ka pwedeng maging katulad ko, Ana? Kung sinabi mo noon kay Larry na mahal mo siya, di sana inatigil na ang kahibangan niya noon pa man. Di sana ay hindi ka na nag-asawa pa. Di sana ay obwisit. Puro di sana. Hindi niya mapigil ang hindi mangiti sa kaibigan. Magandang umaga, Mrs. Winfield, bati ng nurse pagpasok ni Ana sa nursery, nakapantulog pa. Maaga kayong nagising. Hindi ko nga sana gustong bumangon, Elaine, dahil nahihilo ako. Pero may appointment ako sa building contractor ngayong umaga. Lumapit siya sa crib ng bata at tiningnan ito. Hello, sweetheart, nilaro-laro niya ang kamay ng sanggol. Kanina pa ba siya gising, Elaine? Opo, ma'am. At pinakain ko na rin siya. Siya, sige bumaba ka na't mag-almusal. Pakisabi kay Manang na panhikan ako ng mainit na milk. Tumango ang nurse at bumaba na. Ipinagpatuloy niya ang paglalaro sa sanggol nang biglang tutupin ang sikmura. Napatuwid siya ng tayo. Ay sakit ng tiyan ko. Daing niya. Wala pa naman siyang kinain kagabi dahil ilalabas niya rin pag nilagyan niya ng pagkain ang sikmura. Halos takbuhin niya ang paglabas sa nursery patungo sa sariling kwarto. Sa pagmamadali ay hindi na napansin ang may dala ng mainit na gatas sa may ibaba ng hagdan. Tuloy-tuloy siya sa banyo at lumuhod sa tabi ng toilet bowl. Nagduduwal na halos bumaligtad ang sikmura pero wala namang inilalabas. Pinagpawisan at nahahapo lang siya. Umiiyak na naupo siya sa tiles. Muntik na siyang mapasigaw ng may yumuko at buhatin siya. Larry? Dinala siya ng binata sa kama at inihiga. Walang kibong pumasok sa banyo at kinuha ang tuwalyang nakasabit sa rack at binalikan siya. Naupo sa gilid ng kama at pinunasan ang pawis at luha niya. Anong nangyari sa'yo? Para kang batang basta na lang naupo roon at umiiyak. Napangiti nitong tanong habang pinapahiran ang mukha niya. Ako. Masakit ang tiyan ko. Tumango ang binata. At hindi niya maintindihan kung bakit kumikislap ang mga mata nito na tila naaaliw. Ano ang kinain mo kagabi? Wala siyang maisip dahil wala siyang kinain. Hindi ko maalala. Siyempre. Inabot siya nito at itinayo. Inayos at isinandal sa headboard. Kinuha ang gatas sa mesa at inilapit sa bibig niya. Inumin mo ito para mainitan ang tiyan mo. Inabot niya ang baso at uminom. Nang makapangalahati ay ibinaba niya sa mesa sa tabi. Pagkatapos ay tinitigan ang binatang nakamasidlang sa kilos niya. Kailan ka dumating? Hinagod niya ito ng tingin. Magulo ang buhok at tila hapong-hapo ang itsura. Gusto niyang abutin siya, pero nagpigil siya. Kanina lang. Dumiretso ako mula sa Tagaytay, ganda.
Ibig sabihin ay nagbiyahe ako ng 8 oras mula Timog patungo rito sa San Agapito via Manila. At sobrang pagod na ako. Tumango siya. Bakante ang kabilang silid. Pwede kang magpahinga roon at... Pagod ako, agap ni Larry sa sasabihin niya at muli siyang ibinalik sa pagkakasandal sa headboard nang tangkain niyang bumangon. Kaya wala akong panahon sa mga kalokohan mo. Now, mayroon ka bang sasabihin sa aking hindi ko alam? Itinaas nito ang sport shirt sa ulo at inihagi sa couch. Pagkatapos ay tumayo at isinunod sa paghubad ang maong at isinama rin sa couch. Isang init ang dumaloy sa kanya habang pinapanood niyang pagtanggal ang damit. Nang bumaba ang mga kamay ng binata sa puting salungso nito ay umiwas ng tingin si Ana. Si Larry ay umikot sa kabilang gilid ng kama at nahiga sa tabi niya. At dito ako matutulog. Hinila nito ang hindi pa naililigpit na kumot ni Ana at itinakip sa ibabang bahagi ng katawan. Si Ana ay wala pa ring masabi. Nanatiling nakatitig sa mukha nito. O para kang natukan ng ahas dyan. Natatawang sabi ni Larry. Magsimula ka ng magsalita, Ana. Makikinig ako. Pero bigla na lang siyang napaiyak. Ikinulong ang mukha sa mga palad. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Larry at masuyong inabot siya. Pinahiga at kinabig siya sa dibdib nito at hinalikan ang buhok niya. Tahimik, mahal, kundi ay hindi ka na makahinga. Magbabara iyang ilong mo. Sinuklay nito ng kamay ang buhok niyang nakasabog. Alam ko na buntis ka. Itinawag sa akin ni Lisa. I'm sorry dahil hindi ko nabasa ang note ni Marie sa akin noong tumawag ka. Dinatnan niya akong tulog sa ibabaw ng drafting table. Kadalasan, uminom ako ng madalas sa gabi para lang makatulog at hindi kita maisip. Niyo ko siyang muli nito. Ikaw ang pinagsasalita ko, bakit ako ang nagpapaliwanag? What? Suminghot siya. Gusto mo bang sabihin ko? Alam mo ang mga kondisyon ko, Ana. Lahat o wala. Sinabi niya ng mahinahon pero sa ilalim ng kanyang tinig ay naroroon ang determinasyon. Tumingala siya rito. Mahal na mahal kita, Larry. At hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka sa buhay ko. Natawa siya ng mahina. Alam ko. Nakita ko ang ebidensya kanina. Naglulupasay ka na sa banyo at sana inaroon ako para damayan ka sa nangyayari sa iyo. Nanlaki ang mga mata niya. Paano mong nalamang iyon ang iniisip ko? Lumakas ang tawa ng binata. Sinabi ni Lisa na hindi madali ang maglihi. Masyado siyang sensitibo at emosyonal at marahil hindi makatarungan. Baka dahil sa mga pagbabago sa katawan niya at lahat ng iyon. At ang tanging gusto niya noong buntis siya kay Joseph ay si Vinny na nasa tabi niya. Formal itong sinabi at itinaas ang mukha niya. Talaga bang gusto mo ako, Ana? Hindi lang ito dahil naglilihi ako, Larry. Gusto kita at gusto ko na ikaw ang kasama ko magpakailanman. Mahal kita, dinampian nito ng halik ang noo niya. Ang isang kamay ay masuyong inihaplo sa tiyan niya. Paalalahanan mo ako na magpadala ng card para doon sa doktor sa Nevada. Bumulol siya sa pagsasalita. Unti-unting hinihila ng antok dahil sa pagod at puya. Sumiksik ito sa liig niya. Oh, at si Mrs. Winfield. Bahagyang pinisil nito ang braso ni Ana. Bilin ko sa'yo, bukas, ang pangalan mo at ang pangalan ko ay magiging pareho. Nakita ni Ana na nakapikit na ito. Mumiti siya ng may kalikutan at idinikit ang sarili rito. Ang mga kamay niya ay sinadyang dumaan sa kalambutan ng kanyang balat. Larry, gusto ko lang ipaalala sa iyo na kasama sa changes ng naglilihi ay iyong. Umangat siya at may ibinulong. Umuwal si Larry at kumawala at idinapa ang sarili sa kama at ibinaon ang mukha sa unan. Umalingaw-ngaw sa silid ang tawa ni Ana. Muli na namang nagtapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.